Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon edition. Police reports. Hospital reports. Market reports. Weather update. City Hall and Capitol reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon edition. And now, here's your anchorman. Bandera Reports Afternoon Edition. Balitaan sa Radyo Bandera, Cotabato. Bandera Headlines. BARM Chief Minister Abdul Rauf Magkakuwa nagpaabot ng pagbati sa provincial officials ng Maguindanao del Sur sa ginanap na Assumption Office Program. Bandera Headlines. Ikalabing-walong sangguniang panglungsod ng Cotabato formal nang nagsimula sa kanilang panunungkulan sa ikinasang kauna-unahang sesyon ng ikalabing-walong sangguniang panglungsod. Bandera Headlines. MILF Chairman Ahod Alhaj Murad Ibrahim saksi sa makasaysang office ni Governor Dato Ali Mid Timbang sa provincial capital ng Buluan, Maguindanao del Sur. Bandera Headlines. Isang kasapi ng 129th Base Command ng Bangsamoro BF MILF natagpo ang duguan at wala ng buhay sa Saipon, Barangay Gukotan, Malidigaw, Special Geographic Area ng BARM kanina o nitong araw ng Lunes, June 30. Bandera Headlines. Kalahating milyong halaga ng shabu o droga na kumpiska sa drug bypass operation sa Lanao del Sur. Bandera Headlines. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang hapon mga kabandera, magandang hapon mga Cotabateño. Ang programang ito ay inyong napapakinggan sa dial ng inyong mga radyo sa 105.3 DXJNFM at napapanood sa inyong mga telebisyon. Hatid ni Maguindanao Sky Cable sa Channel 4 at 33 at nasusubaybayan sa official Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Heverola at ito ang Bandera Afternoon News Edition. Bandera Reports Afternoon Edition. At una sa ating mga balita. BARM Chief Minister Abdul Rauf Magkakuwa nagpaabot ng pagbati sa Provincial Maguindanao del Sur, lalo na kay Dato Ali Mid Timbang bilang Gobernador at Vice Governor Hisham Nando sa kanilang formal na pagupo bilang bagong halal na mga pinuno ng lalawigan ng Maguindanao del Sur ngayong araw ng Martes, unang araw sa buwan ng Hulyo. Itinuturing ni Chief Minister Magkakuwa na isang karangalan ang pagdalo sa Assumption of Office Ceremony ngayong araw kasama ang MILF Chairman at UBJP President Brother Ahod Alhaj Murad Ibrahim. At ang tagumpay na ito ay hindi lamang personal na panalo para kina Governor Mid Timbang at Vice Governor Nando,
ito ay panalo ng sambayan ng Bangsamoro na patuloy na naghahangad ng tapat, makatao at makatarungang pamumuno ayon pa kay Chief Minister Makakua. Bilang bahagi ng UBJP, ipinagmamalaki ni Makakua ang direksyon na tinatahak ngayon ng Maguindanao del Sur. Naniniwala ang opisyal na sa pamumuno ng dalawang magiting na anak ng Bangsamoro, makakamit ang maayos na serbisyo, mas matatag na kapayapaan at mas inklusibong kaunlaran sa lalawigan. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa lungsod naman ng Cotabato, formal nang nagsimula ang regular na sesyon o trabaho ng ika-18 sangguniang panglungsod ng Cotabato sa pangunguna ni Cotabato City Vice Mayor Joher Madag. Pinangunahan ito ni City Vice Mayor Joher Madag, katuwang ang mga miyembro ng sangguniang panglungsod upang itakda ang mga prioridad na panukala at resolusyon. Dumalo rin sa nasabing sesyon si Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw at ang mga opisyal mula sa iba't ibang departamento ng local government unit upang magpakita ng suporta sa mga bagong miyembro ng ika-17 sangguniang panglungsod. Binigyang diin naman ni Vice Mayor Madag sa kanyang speech ang kahalagahan ng pagkakaisa, pagtutulungan sa pagitan ng legislative at ng executive department upang mapabuti ang serbisyo publiko para sa lahat. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, MILF Chairman Ahud Alhaj Murad Ibrahim at BARM Chief Minister Abdul Rauf Magakua naging saksi sa makasaysayang assumption of office ni Governor Dato Ali Mitimbang sa provincial capital ng Buluan sa Maguindanao del Sur. Ayon sa pahayag ng opisyal, masaya ito sa nasaksihan at kasama nito ang kapatid o ang Kabangsamoro na si Ibrahim sa pag-assumption of office o ang seremonya bagong halal na provincial officials ng Maguindanao del Sur. Sina Governor Dato Ali Mitimbang at Vice Governor Hisham Nando, kapwa mula sa United Bangsamoro Justice Party. Bilang Chief Minister ng BARM at Secretary General ng UBJP, aniya nagkakatuwang makita ang bunga ng matagal nang ipinaglalaban ang pagkakaroon ng mga lider sa lokal na pamahalaan na magiging kakibat ng panawagang tagumpay at pagbabago at kapayapaan sa rehiyong Bangsamoro. Dagdag pa rin kalakip sa mensahe ng opisyal na sasabik ito na masaksihan ang bagong yugto ng Maguindanao del Sur sa pamumuno ni Governor Mitimbang at Vice Governor Nando. Naniniwala ang opisyal na mas mapapalapit pa ang koordinasyon sa pagitan ng provincial at regional government tungo sa mas mabilis na pagtugon sa mga pangangailangan at ng pagbibigay serbisyo publiko sa kanilang kababayan. Ang pagkakaisa ay tunay na lakas ng Bangsamoro. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga balita, kasapi ng 129 Base Command ng Bangsamoro BF-MILF natagpo ang duguan at wala ng buhay sa Saipon, Barangay Gokotan, Maliligaw, sakop ng Special Geographic Area ng BARM nitong araw ng Lunes. Kinilalang biktima base sa kanyang ID na si Maldoy Alba, nasa hustong gulang na residente ng Galakit, Pagalungan, Maguindanao del Sur. Base sa mga residente na nakakita, tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay na pinaniniwalaang pinatay sa ibang lugar. Kasalukuyang nagsasagawa ng masusing investigasyon ang mga kapulisan upang agad na matukoy ang motibo sa pagpaslang. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa Lanao del Sur naman, humigit kumulang kalahating milyon halaga ng droga ang nasabat sa ikinasang drug bypass operation.
Timbog ang dalawang high-value individual sa ikinasang joint bypass operation ng Lanao del Sur Police Provincial Office katuwang ang Provincial Special Operation Group at ang iba pang law enforcement unit sa nasabing lalawigan. Ikinasang nasabing operasyon nitong alas 8:30 ng umaga noong araw ng Sabado, June 28, 2025 sa bahagi ng Barangay Linog, Madalum sa Lanao del Sur. Kinilala naman ng kapulisan ang mga naaresto o primary target na sila Abdullah at ang kasamahan na drug suspect. Nakuha sa kanila pag-iingat ang ilang sachet ng shabu na tumitimbang na abot sa 78.42 grams na may tinatayang halagang aabot sa 533,256 pesos. Kasama sa nakuha ang dalawang ID at ang isang identification card at isang black waste bag at ang 500,000 piso na bypass money. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Madalum Municipal Police Station ang mga suspect para sa tamang dokumentasyon at posibleng maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, ulat naman para sa ating low pressure area update o ulat panahon. Katamtamang tsansa na maging bagyo ang binabantayang low pressure area sa susunod na 1 o 2 araw. Kasalukuyang kumikilos pahilagang kanluran ang binabantayang low pressure area patungong karagatang silangang Luzon. Bagamat may ilang senyales ng pagbuo ng mga banding futures, hindi pa rin malinaw ang low level of circulation nito sa ngayon. Ayon sa pinakahuling observation at model guidance, katamtamang ang posibilidad na ito'y maging ganap na tropical depression o bagyo sa loob o ng 1 o 2 araw. Base naman sa steering flow, inaasahang nananatili itong malapit sa karagatan at hindi direktang tatama sa kalupaan. Ngunit posibleng lumapit sa silangan ng Hilagang Luzon o dulong hilagang bahagi ng Luzon. Inaasahang palalakasin ng nasabing LPA ang umiiral na habagat na magdudulot ng mga panapanahong mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat sa kanlurang bahagi ng Luzon, partikular na tuwing hapon at gabi. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang kabuuan ng mga balita na aming nakalap mula dito sa News Center sa Bandera News TV, Cotabato ngayong araw ng Martes, unang araw sa buwan ng Hulyo. Ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Heverola at ito ang Bandera Afternoon News Edition. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Pinakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamagitan.